Kolehiyo de Iligan. Muni usa ka proyekto nga medyo pag-undang nasakitan gid kay ko. Patungod kay kini nga proyekto usa ka life-changing long-term project. Namay mga daghang project ang usa ka politiko pero kadaghanan sa ilang mga project kining dali ra makita pero dali ra pod mawala, no? So fleeting ni nga mga projects. Ang mga projects nga gihimo ni Mayor Henshaw inubanan sa iyang mga konseho. Halos kini mga long-term o life-changing project. Ug usa na ni ang Kolehiyo de Iligan. Naminaw ko kang Losi Torres nga interview siya ni kining chit-chat nga programa. Niingon siya nga in order to alleviate poverty kuno sa Ormoc. Nagplano yun siya nga mohimo og kolehiyo sa Ormoc. Kining college sa Ormoc. CCO ang tawag niya ito eh. Tungod kay according to the study, 63% sa poverty incident mawala kung kada pamilya adunay college student nga makahuman. Sila ang Ormoc naghimo pa lang. Kita nagsugod na giundang. Na-realize na ko in 2013 pagsugod na ko daghan kayo og unemployed ang Iligan. Now, little by little sa akong pagtrabaho sa sugod atong 2013, na-realize na ko nga dili naman dahil unemployment ang problema. Tingnan naman, naay mga times nga among tagaan og trabaho ang usa ka tawo apan kinahanglan ni og eligibility. Nakita na mo ang kadaghanan di ay sa mga nang-apply sa sitio. Dili pod siya eligible. Kini nga programa karon ang Kolehiyo de Iligan gihimo to alleviate poverty. Dili lang bitaw nga sige ta og kanang salig sa usa ka scholarship. Dili man siya sustainable, dili po siya long term. Kay pagkawala sa funds ana, pagkawala sa politiko sa politika, wala na. Undang ang scholarship. Pero kung na kay college, nga naanay budget gikan sa syudad, every year budgetan na sa syudad, kay naa naman na siya sa ordinansa. Itagaan og tsansa ang atong mga kabatanunan, ang atong pamilya, no, kada pamilya, nga kung makahuman og college, na sila'y ability to compete, no? Na sila'y tsansa to compete sa hawanan sa employment. Kay ang Kolehiyo de Iligan gihimo kini nga makasabot sa kahimtang sa kabos. Nasayod man kita nga ang kaning state colleges nato sama sa MSU IIT, kaya sila mga requirements nga medyo taas nga dili maabot sa mga yano nga Iliganon of grades. So sa ato pa makakuha yun diha, ito rin pong mga naay maayo nga preparation. Usually, ang kaning naay mga maayo preparation, ito itong naay mga kaya sa kinabuhi. Kapag eskwela nila high school, wala galisod, naay pagkaon, naay kapliti. Pero sa itong mga kabos nga wala yung kasulay ini, mag-lisod sila compete. So that's why ang Kolehiyo de Iligan was made to cater the poorest of the poor. No? Tagaan na itong tsansa ang katong mga pamilya nga naay membro nila nga motiwas sa college. Naay membro nga na human og college, makakompete kini o pagpangita og trabaho. Now, kung makakumpit kini og mga trabaho, maka eventually magkasweldo, makahatag na kini og chance sa iyang mga isuon na maupoy mo human sa ilahang college. And eventually, of course, kung naay mga trabaho, at least mutaas ang kalidad sa kinabuhi. So, ang Kolehiyo de Iligan, again, is made to cater to understand the lives of the poor. Hindi lang kini tuition. Gipaningkamutan nato nga bisan pagkaon, bisan katulgan, maatong ma-provide. Maubit atong diha nato ibutan to sa NSC sa una, kaya dako kay lugar ang NSC. Naasi daghang building, pwede makatulog dito, pwede makatanom dito, no? Nga kanang ilang gipang tanom, pwede nila makuhaan para sa ilang pagkaon. Kay daghan man sa atong mga estudyante nga ganahan mo eskwela pero dili maka-eskwela tungod kay walay pliti, walay pagkaon. So sila ato pang itudloan pagtanom para at least ang katong ilang mga tanom maupoy ilahang pwede kaunon. Para lang yun nga maalalayan nato ang atong mga estudyante nga mahuman o natagaan ang chance to compete sa hawanan sa employment ug at the same time, of course, to alleviate ang kining kalisod sa kinabuhi. Sa may kinahanglan, kining eskwelahan nga makasabot sa kahimtang yun sa mga kabos, mautong natukod ang Kolehiyo de Iligan. Kung atong tanaw, naana sa initaw, naana sa kapatagan, kung naana unta ang Iligan, kung siya gibuhat, giundang pa. Sayang. Now, kato nga proyekto, hinay-hinay yun na ito ang panday. It took us around 2 years to build up, no? To build it. So, nasugdan yun na siya siguro mga 2019. Now, ilang giundang ang Kolehiyo de Iligan. Nanong giundang man? Kolorom daw. Actually, dili man siya kolorom. In fact, kung makita ninyo, ang ilang eskwela sila yung eskwelahan, nakagraduate, magani nakakuman. Kanya, kolorom na hinoon. Kung wala ilan ang ipa-transfer sa legitimate na eskwelahan, kay kolorom lagi ko nun kuan, nakagraduate man gani. Now, nalipay sila nga nakagraduate,
Pero wala sila gawin na nga mas daghan pa ang wala nakagraduate. Naunta mo human sa kolehiyo diligan. Maunta to atong giltlan tawpod. Dili lang ang katong mo graduate tay. Ang kolehiyo diligan dili man to kolorong. 2019 pagod gasugod, 2020, 21. 3 years pa, ika 4 year at 2022. Ang problema lang sa kasamtangan administrasyon, giundang. Well, ikini man gud para sa mga kabus, dili para sa ilang bulsa. Ingon sila, wala ko na yuta. Dili, tinuod nga walay yuta. Ako mismo ang nagtanaw sa yuta diha sa Tindugangan. Na ay usa ka yuta diha nga gi-abandon sa DepEd na nay building, wapo ang yuta, fit for agriculture, fit for training. Nadugay lang may tungod kay kato mag-yuta, i-donate sa mga laya dito sa DepEd. Now, ang DepEd, na since ni-abandon sila, mihawa sila itong lugar, gibalik karon sa mga laya. Pero ang problema, ang title na sa DepEd, dito may nadugay. Tungkol nga nahuman yun na mo, unfortunately, nahuman na mo ang proseso ato 2022 na. Timing nga hapit na mo transfer ang karon nga kasamtangang administrasyon. But before mi nihawa, nagbilin mi og budget para ipalit og yuta. Naghimo na mi og kontrata. GSO ang naghimo sa deed of sale ug napirmahan na siya. Wala pa lang mabayri. Pero naay kwarta nagibilin si Mayor Rehencia at the time. We were thinking na asenso man kaha ang ilang gusto na ilang ipadayon ang kolehiyo diligan. Kaapag yung budget nga 20 million para sa laboratory, I think sa midwifery or sa criminology ba to? Okay, upat man ni ka-course of criminology, midwifery, agriculture o ining social work. Nakatabang yun ang tari sa mga bata. Dili, tinuod ng ilang ingon nga wala yuta, na ay yuta. Ako mismo personal saksi kung asa itong yutaan. But first day, sa ilahang pagsulod sa City Hall, naghimo din silang ordinansa ang council. Hindi undang ang kolehiyo diligan. Ikaw usa ka leader nga nagtan-aw sa usa ka dakbayan nga mulambo. Ang imong paningkamutan mao ang pagpadayon sa mga proyekto nga maayo, dili ang pag-undang niini. Malumang ka nga ang kolehiyo diligan maayo gyud nga proyekto. Nganong dili man nimo pangitaan og pamaagi, granting without admitting, no? Nga sige, nganong wa man mo kaabot sa mga requirements, pero granting wala ka kaabot. Nganong di man ninyo ipadayon? Wala man niingon ang CHED nga undang na mo kolehiyo diligan. Kamu man mismo ang nag-undang sa kolehiyo diligan. Pinaagi sa usa ka resolusyon. Wa pa gani mo katuon og ayaw unsay nahitabo sa kolehiyo diligan ug unsay mga benepisyo nini giundang dayon ninyo. Gihilom ninyo ang yuta, gihilom ninyo ang kontrata, gihilom ninyo ang tinuod nga budget ninyo. Inyong gi-realign. Kung ikaw usa ka leader nga naglantaw gyud sa kaugmaon sa imong katawhan, mangita kag pamaagi usa nimo pag-develop ng mga project nga long term nga makapausab sa ilang kinabuhi. Imo naman hinuon gipatay. Kung makaingon ko, asenso ba yung ka ang inyong gusto or asenso lang sa inyong kagalingon? Muhay niyo ko mga igsuon, mangita yung taog leader nga gatanaw yun sa kaugmaon. Nga dili dito tahitan, dili dito tapabayan nga magsige na lang taog pangayo, kundi tagaan taog mga life-changing projects na mausab atong kinabuhi. Nga bisan mawala na nga mga politiko, magpadayon ang mga proyekto na makapausab sa kinabuhi sa katawhan. Ilabi na yun sa mga kabus. Dili na magpabilin aning mga leader nga naanad og hatag. Unya og muhimo og project dili sustainable, dili life-changing, kundi dili pang cover up lang sa ilang mga kakulangan. Let's find on both leaders na naagyoy pagtanaw sa kaugmaon. Katong leaders nga maghimo og life-changing project